Sibak na po sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na idinadawit sa isyu ng anomalya sa mga flood control project. Ang sa DPWH, blacklisted habang buhay ang Wawaw Builders. Nasangkot naman sa umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Saksi, si Joseph Moro. Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng dikeng binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag ano. Tagay mo. Para makita nila hindi ano. Para hindi pasukin ng puti. Para hindi pasukin ng tubig sa kaputi. Para lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo. Opo. Buhos. Buong buhos yan, Buhos sir. yan, ha? Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng kontraktor na Wawaw Builders matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon o pagkatapos lamang napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito eh. Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project gayong Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Opo, hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman po. Hindi ka pa nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga possible. baha. Oh. Pero ito talaga, wala to last year. So, Yes po, Wala bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap wala po. ang nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ng 3 sa ombudsman. obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin din niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na bycam insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024. At nailagay lamang na mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi,
baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.